Pero naka-ready na po yung pagpapatayuan namin ng bahay. Bakit? Because of Project High Community, ay nakabili na po tayo ng ating first ever property. Iyon. Dito po sa Project High naging posible na makabili na po tayo ng property sa Angono, Rizal. And yung property na yan ay nasa taas po yan ng bundok. 'Di ba? So yung subdivision na kinalalagyan po ng property natin ay nasa taas po siya ng bundok. At ano nakakabaliw doon? Ngayon pa lang ini-imagine ko na ng sobra pag itinayo na diyan yung dream house namin. At sabi ko sa sarili ko, the moment na maitayo na yung dream house namin sa lugar na yan, sisiguraduhin ko na magiging inspirasyon po ito sa napakaraming tao na nangangarap din magbago ang buhay. Kaya, ayan, stop ko muna yung aking slides, okay? Kaya ano yung point, di ba? Ano yung point bakit kinukwento ko sa inyo yung ganong klaseng resulta? Very simple. Okay, very simple. Tulad po ng sinabi ko sa inyo kanina, maraming tao ang merong pangarap. Kaso nga lang, ang tanong, di ba, ang tanong, yung pangarap ba na meron ka, ay nai-imagine mo ba na kayang matupad sa opportunity kung nasaan ka ngayon? Di ba? Yung pangarap ba na meron ka, tingin mo, pwede ba siyang mangyari sa kung nasa ang opportunity ka ngayon? Kasi kung hindi, i-consider mo po yung Project High Community. Bakit? Hindi lang po ako ang nagbago ang buhay sa ganitong klaseng industry. Bakit? Marami po. Ayan, share ko lang po sa inyo. Okay? Wait lang. Anuin ko lang yung aking nasa phone ko kasi yung ibang slides. Ayan. Bakit po? Ito pong mga taong nakikita nyo ngayon. Ayan. Sila po yung ilan sa mga tao or mayroong iba't ibang background na nagkaroon din po ng napakagandang resulta dito sa community natin. So for example, ayan, si Jean Malate. Isa po siyang dating empleyado, 'di ba? Naging kasambahay, ang dami niyang naging trabaho. Pero nung nakita niya po yung Project High Community, dito po dahan-dahan natupad ang mga pangarap niya. At nagkaroon na din siyempre ng sarili niyang resulta. Okay? Next, sino po ito? Ito naman po si Engineer Evelyn Padilla. So engineer by profession, part-time doing the business, pero dahil nga po sa ganda ng sistema na meron po tayo, kahit engineer na, sumubok pa rin at nagkaroon pa rin po ng resulta dito doing the business part-time. Okay? And syempre, okay, isa sa mga professional na kasama po natin dito sa Project High, si Harold Sandrino, isa pong dating flight attendant from Philippine Airlines, na ngayon, isa na po sa mga kumikita ng 6 figures per month at nagkaroon na din po ng magandang resulta dito sa community natin sa Project High. And syempre, yan, si Micah Pastillo, 'di ba? Isang dating McDonald's crew, naging online seller, na ngayon po ay ine-enjoy din ang resulta niya dito po sa Project High Community. Earning 6 figures per month, nagkaroon ng first car, and tuloy-tuloy na kumikita po ng napakaganda. And, syempre, si Bernadette Largo, isang dating working student, naging service crew, na ngayon po ay nagkaroon na din ng magandang resulta in earning 6 figures per month. So can you imagine kung nagawa ng mga taong to, ibig sabihin kayang-kaya mo rin gawin. Ito naman po si Donalyn Vargas. Ito naman ay napakarami niyang naging experience na sa buhay. Naging empleyado, isang dating estudyante, naging meat vendor. So ibig sabihin, nag-call center pa pala to si Donna. So ibig sabihin, sa dami ng opportunity sinubukan niya, sa dami ng opportunity na ang ginawa niya, dito niya po sa Project High Community natagpuan ang tamang opportunity para magkaroon ng napakagandang income at malupit na resulta. And for your information, yung kotse po sa likod niya na Toyota Hilux, pangalawang sasakyan niya na po yan. Dahil yung first car niya is yung Honda Mobilio na first car after 1.5 years, and ngayon, sa 3 years or 4 years niya, nakadalawang sasakyan.
Bakit ko po yung kinukwento sa'yo? Sige daw. Maybe nadaanan natin ng konti kung ano man yung background mo. Di ba? So, ibig sabihin, kahit anong background ang meron ka, the moment you try this kind of opportunity, pwede po talaga na magbago dito yung buhay mo. You know why? Very simple. Meron tayo ng tinatawag natin na dreams. Okay? Pakitype nga dito ang word na dream. Sige nga. I-type natin ang word na dreams. Kung naniniwala ka sa pangarap mo. Okay? Ang dami nag-type ng dreams. So, Sandro, ano ba yung dreams na yan? Very simple. Yan po yung mga kinuwento ko sa kayo kanina na pwedeng matupad dito sa community na meron tayo. Bakit? Simula pagkabata, meron na po talaga tayong mga pangarap. Nagkataon lang na habang tumatagal, yung mga pangarap na yan ay nananatili lang na pangarap. You know why? Imagine, having a house and lot, nowadays 10 million, having a car worth 2 million pesos, travel 1 million, savings na 1 million, that's the total of 14 million pesos. Ngayon, ito po yung tanong. Okay? Ito yung tanong. Tingin mo, sa trabahong meron ka ngayon, kahit ano man yan, gaano katagal mo kaya ito tatrabahuin? Sige nga, sa trabahong meron ka ngayon, yung 14 million, tingin mo gaano katagal mo kaya siyang hahatawin? Diba? So, hindi natin alam. And to be honest, minsan kinakalimutan na lang natin yung pangarap natin. Diba? Minsan, sa sobrang kakaiba, diba, ng resulta na nakukuha natin sa kung ano man ang karir natin, to be honest, nakakalimutan na po natin mangarap. Diba? Nakakalimutan natin mangarap to the point na akala natin ang pangarap pinagtatawanan na lang talaga. Okay? Paano ko po siya nasabi? Dahil sa mga reason na to. Ayan, tingnan niyo pong mabuti. Salary, diba? Versus expenses. And for your information, yung 25,000 po na sweldo, hindi lahat nagkakaroon ng ganyan na sweldo. Tama? Lalong-lalo na po kung ikaw ay nasa probinsya. Diba? Bakit? Sa probinsya po, mas maliit mas maliit ang income pag nasa probinsya ka. At pag nasa probinsya ka, minsan below minimum pa. At ang pinakamasakit minsan, thank you pa. Di ba? So bakit ko po nasabi? Probinsyano po ako. Alam ko po ang kinaibahan ng kita ng mga nasa probinsya at nasa Metro Manila. So try to understand. Imaginein mo, 25,000 na sweldo. Sabihin na natin, nagto-25,000 ka. Ang tanong, mahahawakan mo po ba yan ng buo o hindi? Diba? Siyempre hindi. Bakit? Siyempre, re-renta ka ng bahay. Re-renta ka ng apartment or bed space. Ipalagay na natin, that's 5,000 pesos. Siyempre, hindi naman pwede na wala kang kuryente sa bahay nyo. Ipalagay na natin 2,000 pesos. Minsan naka-aircon, minsan naka-electric fan. Ipalagay na natin 500 pesos para sa tubig. Di ba? Ipalagay na natin 1,500 internet or wifi sa kung saan ka ba nakatira. Transportation, ipalagay na natin 6,000. Everyday na yan. Pang taxi, pang Grab, pang Uber, ano ba kung ano pang mga sinasakyan, Move It, Angkas. Bahala ka na, 6,000 sa isang buwan. Di ba? Toiletries, mga pangangailangan mo, syempre, lalo kung babae ka, medyo mas magastos ka. Magkano? 1,500. And minsan, kung pamilyadong tao ka, family of 3, 12,000, sapat na sapat lang po yan. Ngayon, try to understand. Yung sinusweldo mo is 25,000. Tapos ang gastos mo 34,500. Kulang na kulang pa po para sa kailangan mo. And dun mo maiintindihan bakit maraming tao ang nababaon sa utang. Tama? Bakit maraming tao ang nagkakaroon pa ng mga side hustle? Diba? Mga sideline, mga extra income. Kaya nga po sa totoo lang,
napakasimple po ng ng perspective ko sa buhay. 'Di ba? Paano klaseng perspective sa buhay? Okay? Anong klaseng perspective sa buhay ang pinupunto ko? Kung sa tingin mo kulang sa iyo ang kinikita mo, then huwag kang matakot na maghanap ng ibang pagkakakitaan. Kung sa tingin mo kulang na kulang sa iyo or sa pangangailangan mo yung kinikita mo, huwag kang matatakot magdagdag ng source of income. And ito pong pinag-uusapan natin ngayon, isa po ito sa mga paraan para madagdagan ng kinikita mo. Isa po ito sa mga opportunity na pwede mong isabay sa pagtatrabaho mo. You know why? Napakaraming tao po sa panahon ngayon na pag konti ang kinikita ay no? Grabe gid sa una nagreklamo po. Kanino nagrereklamo? Minsan sa gobyerno. Pinaka point of view po dito, hindi natin kontrolado. Pero tayo mismo, kontrolado natin roon ng tinatawag na side hustle. Tama? Kaya again, kung medyo kinukulang ka, wala adlok din isip lahat. Kanang dako lang masama. Na mag kana si Tanggol. Sige ang pagkakakitaan. Bakit? Hindi kinikita. Or yun, Sandro, bakit kailangan? Very simple. Hindi po natin mapipigilan ang inflation rate. Ano po bang ibig sabihin ng butan man si King. Gapo nang sadlag din mo. Inflation rate? Very simple. Bakit? Pasahe po, di ba? Ang pamasahe ng estudyante 4, pasahe po ng estudyante 4. Mangkon abot-bot kaayo dong at ano sana gina sa iya bata pa po ba karon wa na ano na yung minimum na pamasahe? Sagi. Sige po, pa-type nga dito magkano. So iba talaga 15. Ang laki na po ng pinagkaiba nung time na nag-aaral ako. And to be honest, pag pumunta ka sa grocery, nung panahon na 2006 to 2010, ang 1,000 mo, napakarami mo ng bitbit. Totoo po yan. Napakarami mo ng bitbit ngayon, ang 1,000 mo. Mabarya lang ng konti yan. Dako, kabahan ka na. Bakit? Mga ilang ihip nang ng hangin, ubos na yung 1,000 mo. Agree or agree? Di ba? Bakit? Ito po, narinig ko to kagabi sa Meet Your Future natin. Magkano na ngayon ang kilo ng karning baboy? Diba? Sige nga po sa mga namamalengke dito, magkano na ba ngayon ang 1 kilo ng karning baboy? Diba? 380. Ano ba? 380. Tama, parang 380. So imaginein mo, kung 380 ngayon ang kilo ng baboy, tapos ang sweldo mo 350 sa probinsya. Grabe. Diba? Imagine mo 350 sweldo mo. Tapos 380 yung 1 kilong baboy. Grabe talaga. At anong pinakamatindi doon? Hindi po natin to mapipigilan. Bakit? Hindi natin to kontrolado eh. So ibig sabihin, bumaba ang value ng pera natin. Tumaas ang bilihin. Again, wala tayong magagawa dyan. Ang pinakakaya nating gawin, palakihin po ang source of income natin. 'Di ba? Palakihin natin ang pumapasok na pera sa atin, magdagdag ng pagkakakitaan. Bakit? Yun ang kontrolado natin. At yun ang kaya nating gawin. Bakit ko po yan nasasabi? Very simple. Marami na pong tao, tulad ng sinabi ko sa iyo kanina, marami na pong tao ang kumikita ng maganda dito sa community natin. Napakaraming tao na po ang binago ang buhay dito sa Project High. And ikaw na nakikinig ngayon, wag mo naman sana, di ba? Wag mo naman sanang idahilan sa sponsor mo na, Sandro, gusto ko sana eh. Kaso wala akong puhunan. Di ba? Wala akong pera. O tita, kung ano man ngayon, naiintindihan kita. Tama? Naiintindihan kita kung wala kang pera ngayon. Sandro, gusto ko sanang sumali. Pero ang problema, wala akong pambayad. Wala akong pan-join. Guys, very simple. Ako po, lagi kong sinasabi,
Hindi po pera Kagihatag na po siya ganyan. ang dahilan dito Ka? para makasali ka o hindi. Gihapon to. Bakit? Naniniwala po ako, majority sa nakikinig sa akin ngayon na mga member, mga dati din pong walang pera yan. Bakit? Ako mismo nung nakita ko po, ito wala din akong pera. Wala din akong pambayad. Bakit? Isa po akong dating estudyante. Yan, punta ka na. At bilang isang estudyante, Ay, ganun. may pera o wala? God. Kadalasan wala. Estudyante ka eh. Kumbaga ang source of income mo, galing lang sa baon mo. Kay, Galing lang sa allowance ng Nang pati pa. nanay mo, ng tatay mo. At kung Para hindi ko makakasama. ang estudyante, sa totoo lang nung naili ko, kaya ko ba? Pwede ba talaga? Magagawan ko ba ng paraan? Alam mo, sumagot yung konsensya ko, kaya mong gawa ng paraan yan. Bakit? Ang pinakatunay na labanan po sa ganitong klaseng negosyo, kailangan mo lang lakasan yung loob mo. Kailangan mong lakasan yung loob mo na gumawa ng paraan kung wala ka mang pera ngayon. Bakit? Sabihin na natin, takot kang mangutang ngayon. Sabihin na natin, hindi mo kayang mangutang ngayon. Naiintindihan kita. Pero ito yung tanong ko sa'yo. Pag ba nagtrabaho ka at kinakapos ka, sigurado ka bang hindi ka mangungutang? Siyempre gagawa ka pa rin ng paraan. And to cut the long story short, hindi ka man mangutang ngayon dahil natatakot ka. Maniwala ka sa akin, pag hindi ka nagkaroon ng side hustle, hindi ka nagkaroon ng additional source of income, mangungutang ka for the rest of your life. Ang tanong, yun ba yung gusto mo? Yun ba yung pinapangarap yung future ng buhay mo? Mangutang for the rest of your life? Siyempre hindi. Tama? Siyempre hindi. Kaya ngayon pa lang, gawan mo na ng paraan yan. Kahit wala kang pera ngayon, kung malakas ang loob mo, magagawan at magagawan mo ng paraan yan. Bakit? Maraming tao na po ang nagbago ang buhay dahil sa lakas ng loob. And ako po, na naririnig mo ngayon, produkto po ako ng isang pangungutang para lang makasali. Produkto po ako ng isang matinding desisyon na kahit wala akong pera, ilalaban ko yan dahil may pangarap akong tao. Okay? Kaya kung wala kang pera ngayon, magagawan mo po ng paraan yan as long as naiintindihan mo bakit kailangan mo siyang gawa ng paraan. No time. Sandro, wala akong oras. Hindi pa ako naniniwala na wala kang oras. Meron kang oras. Nandito ka nga ngayon. Nakikinig ka nga ngayon. Yung punto pa lang na nakapasok ka na dito, ang oras. But the question is, saan mo ba linalagay yung oras mo? Saan mo ba dinededicate yung oras mo everyday? Tama? At higit sa lahat, yung oras ba na lumilipas sa iyo everyday, talaga bang sulit? Or nagiging dahilan mo na lang na wala kang oras? Meron. Maraming oras. And you have to believe me na pag yung mga ginagawa, magbabago at magbabago ang buhay mo. Ganun mo lang siya kailangan maintindihan. Ayan. Not my line of job. Hindi ko linya yan. Yes po. Hindi po talaga natin linya to. At naniniwala ako, lahat sa atin dito, walang may linya dito. Di ba? Bakit ako mismo? Economics graduate po ako. O hindi ko to linya. Wala po akong alam sa pagninegosyo. Pero dahil nga, ulitin ko dahil nga, pwedeng matupad ang pangarap dito. Dahil pwedeng mangyari dito yung gusto ko. Lininya ko po ito kahit hindi ko linya. Bakit? Ito po yung tanong ko sa iyo ngayon. Yes. Kamusta ang linya mo? Di ba? Kamusta ang linya mo? Yung linya mo ba ngayon? Ay bigay yung gusto mo, yung libigay ng pangarap mo para then ituloy mo yan. But if the answer is no, then wala pong masama na idagdag mo ito sa linya mo. Bakit? Sa paniniwala ko po, di ba? Sa paniniwala ko po, wala tayong ibang linya sa mundong ito kundi
kumita ng magandang income para sa mga pamilya natin. Bakit ko po siya nasabi? Very simple. Just like you, naging first timer din po ako sa ganitong klaseng industriya. At every time, 'di ba? Every time na merong nag-iimbita sa akin sa ganitong klaseng opportunity, tinatanong ko po lagi yung sarili ko kung kaya ko rin bang gawin 'yan. Tinatanong ko yung sarili ko kung yung mga resulta bang narinig ko ay pwede rin sa akin. Alam mo, sa totoo lang, yes, may konting takot. Yes, may konting duda. Yes, kakabahan ka. Lalong-lalo na kung yung perang hawak mo ngayon ay last money mo na. Nakakatakot po talaga yan. Pero ito yung isipin mo. Okay? Ito yung isipin mo. What if yung hawak mong pera ngayon ang magiging dahilan sa pagbabago ng buhay mo for a lifetime? What if yung paraan na gagawin mo after ng seminar na to ay siya palang magbibigay ng pangarap na matagal mo nang pinagdarasal? You know what? Sila. Yung mga what if na yan, yan ang mga dahilan. O yung mga what if na yan, yan po ang mga pwede mong gawing guidelines na baka nga naman dito talaga magbago ang buhay mo. Baka nga naman dito talaga matupad ang pangarap mo. Kaya nga ako po lagi kong sinasabi, kung nandito ka sa seminar na to ngayon, hindi po ito aksidenteng nangyari. Bakit ko nasabing hindi aksidente? Pwede ka naman wala na dito ngayon eh. Pwedeng sabihin mo sa sponsor mo na busy ka. Pwedeng sabihin mo sa sponsor mo na may gagawin ka ngayon. Pero yung punto na umattend ka ngayon at nakikinig ka sa akin, ibig sabihin, meron pong dahilan kung bakit nandito ka ngayon. It's either gusto mo to or kailangan mo to. Ano ba, Sandro, ang pinagkaiba ng gusto mo to at kailangan mo to? Number one, bakit ko nasabing gusto mo? Very simple. Baka gusto mo ring yumaman, katulad namin. Baka kailangan mo din to dahil matagal mo nang pinagdarasal na sana yung mga pangarap na linilista mo, mga pangarap na pinapanood mo sa internet, gusto mo nang maging reality. Then, ito na po yung pagkakataon mo para gawin natin yan. At dito po sa Project High Community, hindi mo siya mag-isang gagawin. Gagawin 2025, sabayan mo kami sa matinding resultang lalabas this 2025. Bakit ko po yan sinasabi? Nagsisimula pa lang po ang taon, pero napakarami na pong resulta ang naglalabasan dito sa community natin. Kumikita ng 6 figures, kumikita ng 7 figures, and ibig sabihin nun, kung meron pong nauna, hindi malabong mangyari na ikaw naman ang susunod na magkakaroon ng matinding resulta dito sa Project High Community. Again, this is Sandro Carlos, the Game Changer. Thank you very much, and God bless us all. All right, thank you so much, the Game Changer. Grabe, no? Ang dami talaga nating natutunan, for sure. Ang dami dito na enlightened at nakita na, wow, it's really possible na pwede talagang magbago ang buhay ko dito sa Project High Community. Pero before anything else, bago natin, we would like to call on, of course, our Game Changer para sa ating picture. Pero huwag kayo aalis dyan kasi may mga good news ako para sa inyong lahat. So, Tech, ano na tayo? Project High. Yan, so 1, 2, 3. Yan, Tech. Okay na ba? Tingin ko okay na yan. Ako na, Tech. So, maraming salamat. Our Vice President, Sandro Carlos. So alam ko, marami kayong natutunan. Marami kayong natutunan yung gabi. Pero ngayon, let's apply it kasi talaga namang alam ko, being part of this community will really change your lives. Diba? Kaya huwag mo nang patagalin. Kung sino man nag-send sa'yo ng link na to, balikan mo siya kasi sigurado ako, may good news yan sa'yo para makapagsimula ka kaagad sa community ni Project High. But before anything else, sabi ko nga sa inyo, may good news ako sa inyong gabi. Ngayong gabi, so Tech, pakita naman natin. Bago tayo magtapos, of course, we would like everyone, yan, pakita natin, Tech. Ayan. So, I am, di ba? Siyempre,
very excited to everyone to be part of this Money Festival, the 10th year anniversary of our community, a celebration of success, a celebration of every individual, awardings, mag-e-enjoy ka talaga dito, and at the same time, there will be a limited slots lang po to be part of this event ang inaantay namin. Doon sila.